Pero now that you mentioned Speaker Martin Romualdez, may narinig ako. Parang ang nangyayari ay kumakaripas ang ilang mga senador para maumpisahan ng impeachment trial or ang court. Samantalang matagal na pong sinasabi ni Chis Escudero na maaari namang tumawid and therefore they can do just the bare minimum tapos mag-start ang trial actually sa 20th Congress. Tawid, kumbaga. Pero merong nagmamadali. At ang dinig ko, ang reason kung bakit nagmamadali ang mga yan ay dahil may pressure coming from a person who is no longer sure that he absolutely will be the Speaker of the House next session. Ito mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong bagong upload po ni Attorney Trixie Cruz, mga kabayan. Kaugnay nga po dyan sa minamadaling impeachment ni BP Inday Sara. Ayon nga po dito kay Attorney Trixie, tila bagay may kumukumpas, mga kabayan, mula dyan sa Kamara. Talagang pinagmamadali, mga kabayan, ito pong impeachment na kulang na lang gawing araw-araw ang Senate hearing para lang matapos yung impeachment bago mag-June 30. Kasi mga kabayan, itong kumukumpas, di umano, kinakabahan na dahil hindi po niya alam na baka sa July 1, hindi na po siya ang House Speaker, mga kabayan. Sino po ba yung tinutukoy natin? Di wala na po iba kundi si Tamba, mga kabayan. Kaya naman itong mga mga congressman na crooks na yan, ang iingay po. Unahin mo na po niya si Ortega. Diba na daldal po ng daldal. Na kaya dapat magaganto doon, magaganyan. Isama mo pa si Boy Newey. Talagang ang iingay po alam po nila siguro na talagang matatalo sila. Kahit na daw matalo siguro, talagang pinupush po, mga kabayan, dahil tinutulak po nung amo nilang nasa baba. Eto, pakinggan po natin, mga kabayan, ang komento dyan ni Attorney Trixie. Attorney Trixie, pasok po. Uulitin ko opinion ko ito, pero ang tingin ko puro fishing expedition lang. Sinama nila lahat in the hopes na may isang makalusot. So bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Kumusta po ang mga nandito sa TikTok? Pakinote lang po, mayroon tayong gift goals. Hi kay Noel, kay Mimi Yang, thank you very much. Kay MC47 din. So, tungo rin sa isang una sa akin ng isang viewer na binibigyan ko ng respeto talaga. Ang sabi masyado tayong in many instances na didistract tayo doon sa mga trolls. So hindi daw tayo dapat magpapadistract at babasahin lang po natin the ones that have a value. Meron tayong matututunan kapag sinagot. So we will do our best to try to adhere to that principle. So, hi kay Ophir yan, nanonood daw siya habang nagkakape. Nainggit naman ako, pero gabi na para magkape. Baka hindi na ako makatulog. Hi Miss Susan, hi Miss Josephine, hi Miss Christine. Wait lang po, Sir Migs. Natin, isa-isahin natin yung mga pangyayari, pero tapos i-explain natin kung ano po yung mga repercussions niya. Okay, pati yung tanong ni Exo, sabi niya, will it continue to the 20th? Pag-usapan po natin. Okay. So, after naglabas ng statement yung mga prosecutors ng House, naglabas din ng statement ang defense. Yung mga abogado ni VP Inday nagsalita at sinabi, hindi sila magre-respond dun sa press con ni Senator Risa, dun sa mga sinasabi ng House Prosecution Panel, di daw sila magre-respond. Kasi, most of the issues can be dealt with during the trial, pero most of all, sinasabi nila is the entire proceeding suffers from serious constitutional infirmities. Ibig sabihin, marami pa silang maaaring i-challenge both sa proseso, sa articles of impeachment, sa mga pangyayari during the impeachment
itself in Congress. So, bago daw tumuloy sa trial, if at all tutuloy ito sa trial. Sabi naman ni Laila de Lima, meron kasing prinopose si Senator Tolentino na 19-day Senate impeachment trial schedule. Nag-react ngayon kasi parang 4 na araw lang yung actual trial period, presentation of evidence, 2 araw sa prosecution, 2 araw para dun sa defense. Sabi ni Laila de Lima, yung timeline na ito, recipe for railroading. Ay, nakagawa pa ng soundbite si si Congresswoman, So, parang makaya pa lang. Ayun, sige. Ay, masyado daw ma-skip or masyadong halata daw na nire-railroad yung impeachment trial. Bukod dyan, nagsalita din si Senator Chis Escudero at sinabi niya, kung tatawid, ayan na yung sagot sa katanungan kung tatawid ang impeachment o hindi, ang trial o hindi, ito ay i-decide ng Senado, ng plenaryo. So, ibig sabihin sa mga nagtatanong, wala pa pong sagot. Hindi natin alam kung tatawid yan o hindi kasi magdi-decide yan yung plenaryo ng Senado. When are they going to do that? Wait for more. Meanwhile, nag-statement din si Archbishop Soc Villegas at sinabi, ang pagdidelay daw ng trial ni VP Inday is a grave sin. Uy, nag-weigh in ang ang simbahan. Buti na lang may separation of church and state. Nanawagan din ng caucus ng Senate of the Whole kanina ng 3:00 p.m. Parang hindi naman yata napaunlakan. 3:00 na nawagan pero wala po tayong balita kung natuloy yon. Tila hindi naman yata. Yun. Ang mga nanawagan si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Sabi niya, hindi natin alam kung ano nangyayari. So, dapat mag-caucus tayo yung buong Senado. Doon kasi sa caucus, maaari nilang pag-usapan na kaagad para mabilis. Pag-usapan nila o anong mga dapat desisyonan, ano yung mga issues, what we have to tackle. Baka dito pa lang mapag-usapan nila during the caucus kung ano yung magiging kalendaryo nila, yung schedule of activities nila para hindi masyadong nagdidebate on the floor. Mukhang hindi natuloy yun. So, at 4:53, at 4:00, nag-move si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel para i-convene ang Senado as an impeachment court to try the case of Vice President Sara Duterte. Ang motion niya ay yung Senate legislative business ay masuspindi. Ibig sabihin, yung mga dapat ipasa na bills na nasa final reading na dapat, teka muna, isang tabi yan. I-convene yung impeachment court right away, meaning noon na, right at that moment. Tapos si Senate President ay mag-oath bilang presiding officer. After that, i-administer yung oath sa mga miyembro ng Senado. Nag-move din siya na pag na-convene na yung impeachment court, kailangan i-swear in na rin yung mga senador, yung senator judges. Tapos, mag-decide sila ng kalendaryo. Tapos, tawagin na yung impeachment case for the presentation and reading of the articles of impeachment by the panel of prosecutors. After that, mag-issue na ng mga summons. Okay, ano yung mga natuloy? Natuloy yung pag-oath ni Chis Escudero. Sinecond eh.
Pero ang talaga pag-swear in ng the rest of the senators will be tomorrow pa ng hapon. Meanwhile, nag-draft rin ng sariling resolution si Senator Robin Padilla at inihain kanina ang sabi niya, ang request niya, bali motion yan, dinraft na niya yung reso in case sumang-ayon yung Senado. Dun sa kanyang motion ay ibasura na yung impeachment case. Pero hindi pa siya nag-file ng reso. Hindi pa siya nag-file ng motion, dinraft na niya yung reso, pero yan po ay ihahain pag na-convene na yung impeachment court. Next. Nag-oath na nga si Chis Escudero. Ang nag-administer ng oath ay sino ba yan? Nag-oath pa lang siya, hindi pa nako-convene yung impeachment court, ha? So, sino ba itong Hindi sinabi kung sino yung Actually, you can take your oath before a notary or any other person who is empowered or who is given a mandate to administer oaths. Tapos, si Senator Joel Villanueva, nag-motion siya to clarify na although nag-swear na ng oath si Senator Chis Escudero, hindi po SecGen. So, SecGen nag-administer ng oaths. So, dun sa motion ni Senator Joel Villanueva, ikinlaro lang na hindi pa impeachment court ang Senate as of this time. Kung sakasakali, bukas pa. So, although may motion si Senator Pimentel, hindi pa nakalagay, and it was seconded, hindi pa tayo sure kung ito po ay ang magiging, ay napaunlakan lahat. Obviously, hindi. Kasi ang nagawa lang ay yung pag-swear in ni Chis Escudero. Okay. So let's deal with your questions. Ibig sabihin ba nag-umpisa na ang impeachment trial? Hindi po. But these activities are preliminary in case the impeachment court is convened. Hindi pa po siya nako-convene. Thank you po kay Ms. Sheila Ann Dansal. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler. Thank you then kay Ophir yan. Alright, balikan ko yung mga comments niya kasi ang dami eh. Eleven senators voted to convene an impeachment court. Doesn't that mean start of the trial? Nag-vote sila to convene. Pero that doesn't necessarily mean na nag-start na. Kasi nag-swear in pa lang si Chis. Can they still debate constitutionality? Yes, the senators can still file motions. Even when they have convened as an impeachment court, pwede rin silang mag-file ng mga motions pursuant to the resolution of the trial. So,
Does that mean 11 are against Inday? Not necessarily, kasi in order to dismiss the case, you must convene the court. Otherwise, walang jurisdiction. So, kailangan mag-acquire ng jurisdiction yung court over the case, over the person, and then when you move to dismiss it, hindi na yan mauulit. Kasi kung kunwari, hindi mo kinonvene, magkakaroon ng basis para mag-question yung prosecution. I'm not saying they're going to win, but they can question why hindi kinonvene. Sabi ni Jaken, kahit anong sabihin nyo, si Martin pa din masusunod. Siya lang masusunod. Period. Put a tank in area. Okay. Bakit ka po galit? Nakakagalit naman talaga. Pero now that you mentioned Speaker Martin Romualdez, may narinig ako. Parang ang nangyayari ay kumakaripas ang ilang mga senador para maumpisahan ng impeachment trial or ang court. Samantalang matagal na pong sinasabi ni Chis Escudero na maaari namang tumawid and therefore they can do just the bare minimum tapos mag-start ang trial actually sa 20th Congress. Tawid, kumbaga. Pero merong nagmamadali. At ang dinig ko, ang reason kung bakit nagmamadali ang mga yan ay dahil may pressure coming from a person who is no longer sure that he absolutely will be the Speaker of the House next session. O, di ba? Ibig sabihin, meron talagang nagpipilit and allegedly is throwing his weight around. Ibig sabihin, itong taong to, nagpipilit talaga, mag-impeachment court na, dalian nyo na, convene nyo na yan. And has been making a flurry of phone calls and follow-ups and all that. Para daw mag-umpisa na ang trial. Uy, maraming salamat dito sa kabilang side. Sabi ni Jean Gray, ang tagal naman ng Supreme Court. Okay, uulitin ko yung sinabi ko kahapon and the day before. Ang Korte Suprema po ay naka-decision writing month. Ibig sabihin, wala pong pagdidinig, walang oral arguments, at wala pong tinatanggap o ini-issue ng mga bagong order for all cases, not just the GAA, not just PhilHealth, not just the BICAM, for all cases. Wag naman po natin bigyan ng maraming meaning yun. Kasi lahat po ng kaso ay ginagawa. Kumbaga, nagde-decide ang court ngayon, marami silang dinidispose ng mga kaso. They are writing decisions for the entire month. Nakakalendaryo po yun. Kung kaya't ang mga pagdidinig, yung mga oral arguments will be set for July and onwards. It doesn't necessarily mean na may pinapatagal, na merong bad faith, na meron tayong paghihinalaan. No, kasi lahat ng cases ay walang pagdidinig. Okay, walang oral arguments lahat. Lahat ng may oral arguments. Okay. 1 year na naman po ba if dismissed? Yes, actually. 1 year before you can file a case again, another complaint for impeachment. Garrett? Sino po magiging representative ng House? Mayroon pong itinalaga ng mga
abogado na kongresista, and they have formed the prosecution panel. Kasama dyan sina Congressman Rog Gutierrez, and so on.